nagkikigay na kung ano ng genres. Except kung lilipat ako ng tab papunta dun sa mismong tab of crystal solids. And kung maaalala niyo, actually hindi ko pa na-upload yung lecture ko last week, sorry. Pero na-upload ko siya later na naka-PDF format. Kaya don't you worry kung hindi kayo nakapag-take down ng notes. Nakakapag-take notes. Kasi upload ko naman siya. Nakalimutan ko lang talaga, pero upload siya later. No? Tsaka may isa pala activity na hindi ako na-upload. Pero madali lang naman yun. Yun siya ay activity. More of like case study. Para sasagot lang kayo, babasa lang kayo ng nangyari dun sa case of liver tissue at sasagot lang kayo ng ilang questions. Okay, so for this lecture, I'll be discussing structures of studying solid and for intended learning outcomes. So by the end of this chapter, students should be able to first illustrate, wait lang. First, illustrate the different structures of crystalline solids. Then second one, describe the difference in atomic molecular structure between crystalline and non-crystalline materials. And then third, show unit cells for FCC consists of NH sequence. Then fourth, derive the relationships between unit cell edge length and atomic ranges for face-centered cubic and body-centered cubic crystal structures. And then fifth, computed tensor methods having face-centered cubic and body-centered cubic crystal structures given their unit cell dimensions. And six, distinguish between crystals and polycrystalline materials. And seven, define isotropy and isotropy with respect to material properties. So the topics included here actually are the following: fundamental concept, unit cells, metal crystal structure, polymorphism and allotropy, crystal systems, and crystalline and non-crystalline material. So bakit ba natin kailangan pag-aralan ng crystalline materials? So again, katulad na nabanggit ko last time, this is because yung properties ng crystalline solids is closely linked or are crossly linked dun sa kanilang crystal structure. So, that means kung paano naka-arrange yung atoms, nakaka-affect sila dun sa behavior ng material. And of course, understanding that crystal structure basically helps us in many ways. So, for instance, kaya natin mag-predict at saka mag-change or mag-alter ng material properties. Like for instance, yung mga strength, hardness, conductivity, etc. Okay? Diba? Yung example ko last time, mga metal, diba? We know that metals, they are ductile kasi nga dun sa, because of their close packed crystal structure. And then, yung semicon naman, like for instance, silicon, nagwo-work sila dahil dun sa kanilang specific na crystal lattices. And then also, nakakatulong din siya sa pagde-develop ng bagong materials. So, kung kaya nating i-manipulate yung crystal structure, then we can basically design materials na merong parang specific traits or merong yung gustong nating traits. Like for instance, mas mataas yung strength niya or mas efficient siya. Okay, and then third one is kaya nating ma-explain yung material behavior using or by understanding crystalline structure. Okay, like yung brittleness or phase changes ng isang material, and even yung kanyang conductivity, pwede natin siya ma-explain by examining yung kung ano bang nangyayaring pagbabago or defects doon sa crystal structure ng isang material. Then the fourth one is we can control the manufacturing processes. Kasi karamihan ng industrial processes, like for instance, metal forming, crystallization, and mga heat treatment, nag-rely sila sa pagkocontrol na kung paano nag-grow at nagbabago yung mga crystals. Okay? And yan, basically, sabi din dito, crystallinity. Ano ba pag sinabi natin crystallinity? So, crystallinity, basically, it refers kung paano naka-arrange yung atoms sa isang solid, and sa crystalline materials, yung mga atoms natin, naka-organize sila in a repeating or periodic pattern na nag-extend over large distances sa lahat ng direction. And basically, that order, nung atoms nila, siya yung nagbibigay nung structured appearance and properties nung material, okay? And crystal structure, iba pa siya sa crystallinity, no? Kasi crystal structure is yung specific na 3D arrangement ng atoms, ions, or molecules doon sa repeating pattern ng mismong material, okay? So, si crystal structure, din-define niya kung paano yung kada atom ay nakaposition relative doon sa ibang atom na nandoon sa structure ng ating material, no? Including kung yung bang atom na yun ay nakaband doon sa ibang atom and kung paano sila magkakahiwalay.
no? And in short, basically, crystallinity is like parang pagkakaroon ng long range order while yung crystal structure specifically dinidescribe niya ay yung order nung kung ano mismong itsura ng arrangement ng atoms doon sa isang material. Okay? Yan. So again, crystalline material is basically one in which yung atoms ay naka-arrange in a repeating or periodic array that extends over large atomic distances. And that, again, repeating order is yung nagbibigay nga sa mga crystalline solids ng kanilang characteristic symmetry and of course, ng kanilang properties. And also, it is important to note that na yung periodicity na yun ay hindi siya limited doon sa ilang atoms, no? Nag-extend siya across the entire structure. Kaya nga siya ay merong long range order na tinatawag. And under normal solidification condition, lahat ng metal and karamihan sa ceramic material and even sa ilan sa mga polymers, nagpo-form sila ng crystalline structure. And yung degree ng crystallinity niya and yung arrangement ng atom nila, nakaka-apekto sila doon sa material properties. Like yun, for instance, sa kanilang strength, ductility, conductivity, etc. And itong example na to, example siya ng potassium dihydrogen phosphate. So, si potassium dihydrogen phosphate, crystalline compound siya na pwede natin ma-demonstrate by using itong image na to. Makita niyo yung arrangement ng atom na. And dati na repeating yung kanyang atomic structure. And if we look dun sa kanyang molecular structure na yun nandyan, nasa left ng image, we can see na merong parang regular tayo ng atomic connectivity na pag extend natin, mapoproduce na yung buong crystal structure na naka-display dito sa right. So, pag sinabi naman natin amorphous material or non-crystalline material, ito naman yung kabaliktaran ng crystalline material, no? Ito naman yung mga solids na wala silang long-range repeating atomic structure. And unlike ng mga crystalline materials, yung atoms dito ay randomly distributed or similar siya sa structure ng liquid. Pero of course, frozen sila in place. Kasi di ba, binaw naman pag liquid, yung molecules niya gumagalaw. Pero random pa rin yung arrangement niya. Pero kaya amorphous material, randomly distributed din yung atoms niya. Pero naka-frozen siya in place. In short, wala silang atomic distances between those molecules. No? Examples ito, yung mga glass. Like for instance, mga window glass that are made from silica, plastics, mga polyethylene, polystyrene, mga thin films, and some of the metals and alloys. No? And for amorphous material, generally sila ay isotropic or yung properties nila is the same in all direction and oftentimes mas brittle sila in comparison to crystalline materials and mas mababa din usually yung kanilang density and yung kanilang thermal conductivity in comparison to crystalline materials. So, for crystal structure representation naman, so yung mga crystalline structure, oftentimes nire-represent natin sila using a simplified model kung saan yung atoms natin or ions natin, we are considering them as solid spheres na merong well-defined na diameters. And this spherical model, basically, meron siyang dalawang main purposes. Una, inaalaw niya tayo para ma-visualize natin yung arrangement ng atom dun sa 3D space. And second, nagpo-provide siya ng parang straightforward way para ma-calculate natin yung mga structural parameters. Like for instance, yung coordination number, mga packing efficiency, and even yung mga interatomic distances. And of course, alam din naman natin na yung atoms, di ba? Hindi talaga siya hard spheres or hindi talaga siya bilog. As in bilog na bilog, no? Meron siyang nuclei na surrounded by electron clouds. With, of course, diffuse boundaries. Pero, however, for the purpose nga ng pag-aaral natin ng crystal geometry, we assume na sila ay spheres. Kasi mas practical na i-assume natin sila as spheres. And para mas consistent yung way na pag-describe natin kung paano sila or kung paano yung arrangement ng atoms na yun sa lattice. So, yan. So, in crystallography, yung term na lattice, basically, it refers dun sa 3D or three-dimensional array ng points na nagre-represent doon sa position ng atoms or more precisely doon sa center ng kada sphere na ginagamit natin sa crystal models. Okay? And si lattice, parang kinakapture niya yung periodic and systematic arrangement ng atom
within crystalline solid. And basically, yung regularity na yun is yung nagdi-distinguish nga again from crystals, uh, fo- nagdi-distinguish sa crystals from non-crystalline rather, or yung mga amorphous nga na solids. Kasi nga dun sa amorphous solids, like for instance, sa glass, uh, wala silang long-range atomic order. No? And yun. And in gases, di ba, alam natin na yung arrangement na yun is entirely random. And mathematically, para mas madali natin maintindihan kung ano ba si lattice, pwede natin isipin na si lattice ay parang yung network of points na ma-generate pag pinaulit-ulit natin yung set of vectors doon sa 3 dimensions. Okay, kung kumbaga, imagine nyo na siya ay ano, parang points. Yung points niya ay parang intersection ng mga straight lines na in-extend natin sa space. Of course, in three directions or in three dimensions. Okay. And again, important si lattice. Gawa nga na, dinidescribe niyo yung parang translational symmetry ng isang crystals. And once we know yung repeating unit niya or yung unit cell niya, basically, pwede nating ma-reconstruct yung buong crystal structure by applying that repetition doon sa buong space. Okay, so again, si lattice basically, in short, geometric framework siya. No? Kung saan doon natin nilalagay yung mga atoms or ions ng crystals. Para kung saan siya pwedeng pumesto yung atoms. Okay. So next naman ay unit cell. So unit cell naman is basically yung fundamental repeating entity ng isang crystal structure. Or kumbaga, pwede natin siyang isipin na siya yung smallest. Nakalagay ba siya dito? Hindi natin nakalagay. Yan, dapat nakalagay pala, building block, no? Parang siya yung smallest building block na kapag na-translate natin siya in 3 dimensions, kaya niyang i-reproduce yung buong crystal, no? Or kumbaga, representative sa unit cell ng buong crystal. And within the unit cell, in-specify natin yung position ng atoms or ions. And sa pag-repeat nga nung arrangement nito throughout the space, pwede natin ma-generate nga again yung buong crystal structure. And karamihan ng crystal systems, yung unit cell ay parallelepipeds or prisms. Pag sinabi natin parallelepipeds parallelepipeds or prisms na merong, ito yung prisms na merong tatlong set ng parallel faces. Like for instance, cube, mga ganun. Eh, di ba? Alam natin, ang cube meron siyang three sets ng parallel faces. No? And, yun nga, basically bounded yung parallelepipeds ng three sets ng parallel faces. And yung basically yung geometric shape na yun, important siya kasi kinakapture niya yung symmetry at yung verticity of moon distance. Ito talaga na. Oo nga. Ito talaga, ang binunod mo ay distance. Okay, so again, pag na-analyze natin yung unit cell, parang malalaman natin yung critical information about dun sa crystal. Starting from dun sa atomic arrangement, yung symmetry element, and even yung coordination number. No, kasi nga, again, si unit cell ay smallest repeating entity or yung basic building block ng buong crystal. Na pag pinagdikit-dikit natin siya, makabubuo natin yung buong crystal. Kumbaga, representative nga siya ng buong crystal. Okay? So, kapag nagka-classify tayo ng materials based on their atomic arrangement, dinidistinguish natin siya between crystalline and crystalline solids. Diba? Sinabi na natin to kanina. So, pag amorphous materials, like for instance, window glass, wala nga silang long-range atomic order kasi yung atoms nila ay naka-arrange randomly. And yung mga materials na yun, hindi sila nag-exhibit ng translational symmetry. And as a result, very different yung kanilang physical properties in comparison sa mga crystalline solids. Like for instance, yung kanilang isotropy in mechanical or optical behavior. And in contrast naman sa amorphous materials, ayun ng crystalline solids. Okay, pag sinabi natin crystalline solids, again, ito yung may mga systematic or periodic arrangement ng atoms, ha?
ng atoms, no? And within that category ni crystalline solids, pwede natin siyang ma-distinguish as single crystals and polycrystalline materials. Pag sinabi natin single crystal or ideal single crystal, no? Ang atomic structure niya ay nagre-repeat siya periodically across its volume. And kumbaga same na same lang siya. Yan, katulad na nasa image ko. Paulit-ulit lang siya, repetitive, as in dun sa buong volume ng material na yon, same na same lang yung arrangement ng kanilang atomic structure. And this uh, arrangement or this type of crystal, crystalline materials, itong ideal single crystal, commonly natatagpuan natin ito sa mga semiconductor wafers na ginagamit for electronics. No? Kasi kailangan natin sa mga semicon yung parang pinaka-precise na atomic order. No? Kasi critical siya for its performance. Tapos, on the other hand naman, meron tayong polycrystalline solid or polycrystal. So, ito naman polycrystal, kasi tinawag na polycrystal, it is consisted of many crystals or many small crystals that is known as or that are known as grains or crystallites. And yung kada grains na yun, kung makikita nyo, wait lang, labas ako ng okay lang. Hindi naman nakakaano. Touch lang. Hindi naman yung narinig dito. Oops, oops. Sige. Hindi dinig dito, legit. Hindi dinig dito. Lalagyan ako ng pen. Okay. So, pag sinabi naman natin polycrystalline solids or polycrystal, again, ito ay consisted or composed of many small crystals or grains or crystallites. And kada grain na yun or kada crystal na yun, meron siyang sariling orientation. Unlike single crystal na iisa lang yung orientation or yung repeating pattern dito sa ideal single crystal. Dito sa polycrystalline solid or polycrystal, meron siyang grains. Unlike ito, kita nyo, yan yung grains. Ito, iba-iba siya. Yan, isang grain, another grain, this one, another grain, ito pala, another grain. So, again, composed siya of many crystals or crystallites or grains. And between these crystals, meron siyang boundaries. And those boundaries are what we call grain boundaries. And karamihan sa engineering materials, like for instance, mga metals, mga ceramics, they are polycrystalline in nature. And yung properties nila is, kumbaga, na aapektuhan or there are strongly influence ng grain size or kung gaano kalaki yung crystallites doon at saka yung kanilang boundary or yung boundary between those grains. Okay, thus, yung distinction between crystalline and non-crystalline materials is, kumbaga, very fundamental, no? Not only for classification, but also for understanding and also for tailoring nga ng mismong properties ng materials na ginagamit natin. So, again, pag metals naman ang pinag-aaralan natin at the atomic scale, we'll basically find na karamihan sa kanila is nag-a-adapt ng parang sobrang simple na crystal structure. Pero despite their simplicity, yung arrangement nila is or are highly efficient siya sa pagpapak ng atom. Kasi kung makikita natin, ang packing ng metallic crystals ay sobrang simple nga. Like for instance, yung FCC, BCC, and HCC. No? More on like parang cubic lang siya. Okay, and yun nga, ang tatlong primary crystal structure na commonly na matatagpuan natin for metals are FCC, BCC, at saka HCP. So, or face-centered cubic, barycenter cubic, and hexagonal closed pack. Okay, so isa-isa naman natin ito later, pero as an overview, pag sinabi natin FCC or face-centered cubic, yung atoms dito ay nandun sa corner ng kada cube at saka nandun sa center ng cube. Kaya siya nasa center. Rather, nasa center nung mismong face. Like for instance, ito yung cube natin. Ayan yung cube natin. Yung atom sa FCC is that nandito sa corners.
At saka nandun sa faces. Ito nasa face na 'to, dito, dito, dito sa likod, dito sa gilid, dito sa baba, 'no? Kaya siya face-centered. Whereas ang body-centered naman ay nandun meron ding atoms dun sa corners. Tapos may isa sa gitna, nandun sa center ng mismo ng cube, kaya siya body-centered. Tas for HCP naman, ibang case 'to 'no, ito yung hexagonal, pero ang image nito ay nandun sa mamaya. Pero basically siya ay, pa-hexagon. Ganun itsura niya. Sana maintindihan niyo. Ganun ang drawing. Pero hexagon siya, ano. Tapos ang atoms niya nandun sa corners. Tapos meron dun tatlo sa gitna. So mamaya, para mas maintindihan niyo, may image naman na malinaw mamaya. Okay? And when we are analyzing crystal structure, ang dalawang important concept na ginagamit natin para mag-describe kung paano naka-arrange yung atoms and kung gaano ka-efficient yung pagkaka-pack niya or pagkakasiksikan niya, ayan, coordination number at atomic packing factor. So, basically, this coordination number, siya yung number ng nearest neighbor atoms na nakasurround sa specific atom dun sa buong structure. And sinasabi niya lang sa atin, like for instance, kung gaano ba kadaming atoms yung magkakadikit or parang, yeah, kung magkakadikit or parang in contact. Like for instance, sa FCC, in kada atoms sa FCC, meron siyang coordination number of 12, meaning na 12 atoms yung kanyang natatouch. No, yung isang atom doon, yung isang sample ng atom sa FCC, 12 atoms yung kanyang natatouch. Whereas sa BCC naman, yung coordination number niya ay 8. And that value is important kasi nga, ayun, nakaka-affecto dun sa bonding strength, sa stability, and even sa mechanical properties ng materials. And then for atomic packing factor naman, this one is basically yung measure na kung gaano nga ka-efficient yung pagkakapak or yung pagkakasiksikan ng atom doon sa space sa isang crystal, okay? And mathematically is defined as the fraction of the volume of solid spheres which represents yung atom nga na nandun sa unit cell divided by yung total volume ng unit cell. Like for instance, ang FCC, siya yung may pinakamataas na packing efficiency, I think about 0.74. While yung BCC naman, mas less efficient siya, around 0.68. And yung HCP is also about 0.74. No? So again, itong two parameters na to, coordination number at APF, no, hindi lang siya abstract concept. No? Basically, in-explain niya why yung mga metals or mga FCC metals like copper and aluminum ay typically mas ductile sila. And bakit ba yung BCC metals, for instance, mga tungsten, mas matigas sila, but less ductile sila in comparison sa mga FCC metals, no? So simple cubic structure, actually, hindi siya under ng metallic crystal structure, no? But then, sinama to kasi for the sake na maikumpara kasi si metals ay nagkaano din siya ng cubic structure pero siya ay face-centered tsaka body-centered. So sinama lang to for the sake na malaman na meron din ganitong klase ng structure. Pero walang metals ang may ganitong klase ng structure. Actually, yan nga nakalagay ko. This is very rare. And ang example lang ng ganito, uh, packing ay para sa polonium. No, only polonium has this kind of structure. And polonium ay hindi siya metals, but it is a semi-metal or metalloid. No? And simple cubic, close pack siya. Dahil yung kanyang atoms ay nandun sa corners ng cube. Pero, for simple cubic structure, actually, mas mababa yung kanyang atomic packing factor. Kasi kita natin, dito, makikita natin sa image, maraming spaces siya sa pagitan. Wait, patay ko, encoder. This one. Madami siyang spaces sa pagitan yan, di ba? And yun yung dinedefine nga again ng atomic packing factor. Kasi basically sa pagtaas ng atomic packing factor, ibig sabihin sa pagganda ng pagsiksikan or mas efficient sa pag-efficient ng
pagkaka-arrange ng atoms doon sa isang crystal structure. And for this case, since siya ay yung kanyang atoms ay doon lang sa corners, medyo mababa yung kanyang atomic packing factor. And yan, coordination number niya ay 6. Kasi nga, again, ang binibilang natin sa coordination number ay yung number ng atoms na nakapalibot sa isang given atom, sa isang structure. Or like for instance, this one. Bilangin natin yung nakapalibot sa atom na to. So, bibilangin natin yung nasa kanyang gilid. Ito, 1, 2, 3, 4, tsaka nasa taas at nasa baba niya. So, again, this is only para dun sa mga in close contact sa kanya. Hindi natin binibilang yung mga nandito sa side na to kasi hindi naman to in close contact sa kanya o hindi siya nakadikit dun sa mismong atom na to sa gitna. Okay, gets ba? Sana gets? Coordination number. So, again, coordination number niya ay 6. Kasi nga, again, ang binibilang natin dito ay kung ilan yung number ng atom na nakapalibot sa isang given atom. And then for atomic packing factor, katulad ng sinabi ko sa kanya, mababa siya, 0.52 lang. Kasi nga, yung atoms niya ay nandun lang sa corners ng cube. And kita natin, sobrang laki pa ng spaces sa gitna na to. Nitong mga atoms na to. Okay? And for this one, ang formula for atomic packing factor ay again, anong sabi natin? Yung volume ng sphere or ng atoms sa isang unit cell over yung volume ng unit cell. So for this case, di ba, we know na ang formula for volume ng sphere ay 4/3 pi ano? Pi ano? Tandaan niyo pa? Ano nakalagay dito? Pi r cube. Okay? Ito ang volume ng sphere, di ba? Sabi natin ng APF ay volume ng sphere over volume ng unit cell or volume ng cube. Eh, volume ng cube, equal lang yan din sa A cube. Diba? And paano siya naging ganito? Diba, sabi natin for the model or the atomic model for defining which defines crystal structure or yung ginagamit natin for defining crystalline structure, we regard atoms as spheres or hard spheres. And para makuha natin yung volume ng kada atom, syempre gagamitin natin yung volume ng sphere kasi nga, nire-regard natin siya as spheres. Okay, kaya this one ay naging 4/3 pi. Ito ay again R. No, R yan. R cube. So, yung R dito is 0.5a kasi dinefine natin yung radius dito as 0.5a. Kasi dito, yung edge length ng ating simple cubic structure is dinefine natin as a. And malamang, since siya ay magkakadikit, sabi natin, di ba, magkakadikit yung mismong atoms dito. No, wala siyang spaces kasi nga siya ay closely packed. Okay? And for this one, ibig sabihin, kung ito ay magkakadikit, malamang yung radius nito is equal sa 1/2 ng a or 0.5a. Gets ka siya, dinefine as 0.5a. Kasi nga, half nga siya nitong a, itong length na a. Okay? Or 1/2 a. Or equal lang dito na sa 0.5a. And then, minultiply natin siya sa number of atoms per unit cell. So, for simple cubic structure, meron tayong 1 numbers of atoms per unit cell. Kasi ang binibilang lang natin dito ay yung mismong total ng atoms na nasakop ng mismong cube. No? Hindi porke itong, 'di ba? Alam natin na ito ay 1/8 lang siya ng original uh, na atoms. Pero again, for such cases, ang binibilang natin dito ay yung mismong nasakop ng cube. So for this case, malamang siya ay 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Walong 1/8. So, ibig sabihin 1 siya. Kaya 8 times 1/8 ay na 1 atom siya per unit cell. Okay? So, take note na, by the way, for number of atoms per unit cell, we can calculate then by using the formula, yung number yung corner atoms divided by 8 plus yung number of wait lang, bakit F to? Ano na lang pala, designate natin yan as N or A na lang.
atoms in the corner, atoms in the face, number of atoms dun sa face divided by 2 plus yung number ng atoms sa body. Hindi ko sure if may lagay akong formula dito. Bibigay ko na nga doon sa kanya ang akin. Ayun, wala at anong nagawin. Pero yun, ganun lang naman ang pag-calculate ko. No? Again, yung number ng atoms sa corners divided by 8. Kasi nga, di ba, pag nasa corner yung atom, nahahati siya sa 8. So, para makuha natin yung number of atoms sa unit cell, malamang divide natin siya sa 8 plus yung number ng atoms sa face divided by 2. Kasi, pag nasa face siya, nahati siya sa dalawa, di ba? Imagine yung pagka nahati siya sa gitna. And then, pagka nasa loob siya, nasa body mismo, or nasa center, pero body na lang yung nilagay ko. Hindi na siya kailangan i-divide kasi yung buong atom ay nandun sa gitna. Okay, gets ba? Okay. Sige po, sir. Nag-message sa akin. Sige po, sir. Gets ka, guys? Yung iba, gets ka? So, again, ang binibilang natin dito ay ano ha, your, para sa corners divided by 8 kasi nawahati yung atom sa 8 and then pagka nasa face siya, nahahati yung atom sa dalawa and then pagka nasa body siya, malamang di nahahati yung atom kasi buo nga siya na nandun sa body. Okay? So, yun lang, madali lang tandaan. Pero, kung hindi mo tandaan yung formula, pwede yung bilangin na lang. Kasi hindi naman siya talagang literal na bilang. Okay, like for instance, hindi ka ito, 1/8. 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Sa Google, So, 4 na 1/8 sa taas, 4 na 1/8 sa baba. So, 8 times 1/8 is equals to 1. mail. Okay? So, 1 to. And then over A raised to 3 or yung volume mismo ng unit cell. Kasi nga, we regarded as yung edge length as A. So, malamang para makuha yung volume ng cube ay di A cube lang. Okay? For FCC naman, yung atoms dito ay nandoon sa corners ng cube at saka nandoon sa center ng cube faces. Ito yung sinasabi ko kanina. Andito sa center. Nandito sa faces yung ibang atoms or may atoms dun sa faces, dun sa baba, dun sa likod, tsaka dun sa gilid. Ito yan nasa faces, yan. Okay, so ibig sabihin, since walo yung face natin sa isang cube, may walo din tayo ditong atoms sa faces. And then walong atoms sa corner. And yung atoms dito, they touch each other, along face diagonals. Or dito sila magkakadikit. O, kita natin. Magkadikit siya dito, sa point na to, dito, dito, dito. Doon din, magkadikit siya doon. Pero dito siya magkadikit na. And example nito, ayan, nakalagay, copper, aluminum, silver, and gold. Okay, and then for MCC, yung coordination number natin dito ay 10. Kasi again, yung coordination number ay it's basically the number of nearest neighbor atoms. So kung bibilangin natin, kumbaga, yung bilang ng number ng bilang ng number, o yung bilang ng atoms na nakapalibot sa isang given atom sa structure na to. And for this case, halimbawa, bibilangin natin na itong atom na to, itong nasa taas, this face atom sa top, or this one, diba? We know naman na meron siya dito sa baba, yung nasa may gitna niya, ito, nasa likod. Tapos, ito nasa gilid niya, ito, this one. Ayan. Tapos, itong nasa taas, no? Kasi malamang may nasa taas yan, alang naputol lang siya doon. Okay? And for APF ng FCC, meron tayong 0.74. So, paano na-calculate naman si 0.74? So, again, diba, sabi natin, ang formula for ang formula for atomic cracking factor ay yung volume ng sphere over volume ng cube. Okay? So, for APF, we multiply this by number of atoms per unit cell. And in this case, ilan ang corner atoms natin dito? For corner atoms, meron tayong corner, again, number of atoms. Right? Per unit cell is equals to a number of
corner atoms plus number of face atoms divided by 2 plus number of atoms in the body. No? And in this case, meron tayong, for corner atoms, meron tayong 8. So this would be 8/8 plus face atoms. Ang face atoms natin ay sa lahat ng faces meron. And ang faces natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6/2. Meron ba tayong number of atoms dun sa mismong gitna? Wala, diba? So, 0. So, this will be equals to 1. So, be equals to 1 plus 3 plus 0 or equals to 4. Same dito. 4 atoms. Ibig sabihin, meron tayong 4 atoms per unit cell. Okay? Gets ga kung paano pagbibilang, guys? Or gets to ga? Guys, gets to ga? O question? Di ata gets sa mga aray. Gets ba? Ano? Hindi. Ulitin ko. Okay. Ulitin natin. Ito sa simple cubic gets nyo. Pwede naman mag-react. Pwede naman mag-chat. Ayan nyo, ulitin ko sa face-to-face. Yung competition, ulitin ko sa face-to-face. Pero ulitin ko pa rin ngayon. Okay. Okay. Barihin ko muna. Inom lang ako tubig. Wait. Okay. Pero guys, yung sa simple cubic, na-gets nyo ba siya? Sige mo na. Naku, ako lang pala ipapasok. Oo, nakita ko ba? Hindi din. Hindi din. Simple cubic. So, sige, ulitin natin ha. Simula doon sa metallic crystals. Which one natin ang hindi? Which one natin ang hindi? Dinner na lang na. Hindi ko makakarating ang 100 people. Tagalog ako. Ay, ano, pura. So, metallic crystals and structure. Meron tayong tatlong simple na crystal structure na matatagpuan natin for most of the common metals. No? Ito lang namin pag-uusapan natin kung ano yung common. Una ay FCC, PCC, at saka HCG.
So for FCC, kaya natin siya tinawag na face-centered is that because ah yung atoms or yung location ng atoms dito ay nandun sa corners ng cube at saka nandun sa faces ng cube. And pag sinabi natin face ng cube, di ba? Halimbawa, ito yung cube. Drawing ni ma'am. Mamayan yung cube. No? Ang faces, pangit ito ulit. Halimbawa, ito yung cube. Hawain yung cube. Di ba ang faces natin dito, ayan. Yung, kumbaga, yung sides. Okay, ito yung faces. Ano yung faces. And for this type of, for this FCC, ang atoms niya, again, nandun sa corners ng cube. Corners. Saka nandun sa faces ng cube. Or nandito. Ayan. Dito. Doon sa likod. Sa taas. Sa baba. Tsaka dun sa gilid. Ini. Okay. And then for BCC naman, nandun siya sa corners. Zero. Yung kumanta yung ano, no. Ano siya sa corners? Define mo kailangan. Oo. Ano lang. Tapos, nandun sa gitna, kasya body-centered. And then for each city naman, hexagonal siya. Lalaro na lang kamo namin. Hibulo. Ayan, hexagonal siya. Meron dito sa corners, nung hexagon sa taas, sa baba, at saka dun sa gitna. Pero sa gitna, tatlo lang. Okay? Okay. And for describing metallic crystal structures, and actually sa lahat naman ng crystal structure, gumagamit tayo ng coordination number and APF. So sa coordination number, ito lang yung bilang ng kapitbahay niya na atoms. And then for APF naman, ito yung fraction ng solid sphere volume or yung fraction ng mismong atoms doon sa isang unit cell over doon sa volume ng unit cell. Or yan, volume of atoms in a unit cell over total unit cell volume. Okay? And then for simple cubic, again, hindi ito part ng metallic crystal structure. Pero nilagay lang to dito for the sake na maging example din siya dahil siya ay isang type ng cubic structure. Pero siya ay simple cubic lang. So pag sinabi natin simple cubic, ang atoms dito ay nandun lang sa corners ng cube. And since siya ay nasa corners lang ng cube, we know na hindi ganun kasiksikan yung atoms, di ba? Kasi mayroong kumbaga goang sa gitna dahil pag imagine nyo, meron kayong atoms na magkakadikit in a cube or 8 atoms na magkakadikit, di ba may guang yun sa gitna? Kasi pa-sphere siya eh. So, eventually, yung gitna nun ay may guang. And yun nga, this is rare kasi nga, low yung packing density niya. And if you are talking about packing density, yun yung sinasabi ko na kung gaano sila kasiksikan, kung gaano kasiksikan yung atoms doon sa cube. Okay? And only polonium has this structure. And polonium is not a metal. Hindi rin siya non-metal, but siya ay semi-metal or metalloid. Okay, and then for coordination number or yung number ng kapitbahay niyang atoms or ilan yung kanyang kapitbahay na atoms, 6. Kasi again, ang coordination number, may bilang natin dito ay yung number ng atoms na nakadikit sa isang given atom. Like for instance, ito yung given atom, halimbawa yan. Diba, alam natin na merong 6 na nakapalibot sa kanya. This one, ito, ito. So, kumbaga, yung directly connected lang sa kanya. Kung titingnan natin ito, directly connected siya dyan. Diba? Hindi natin binibilang to kasi hindi naman to directly connected sa kanya. Okay? Kaya hindi yan kasama. Ganon din yung iba. Okay, again. Basta yung directly connected dun sa atom na yun or sa given atom na yun. And ito, hindi lang naman siya yung basta yung nandito, no? Yan, kahit alin dyan actually, kahit ito, bawa itong atom na itong binibilang natin. Di ba? Ang nakadikit sa kanya ay ito, 1, 2, 3, 4, 5. Siyempre, meron pa yan sa gilid kasi ine-extend naman natin yan. Pero ito, representative lang siya na ganun kalaki. Kasi for the sake na, alam nga namang buong ito yung ginawa natin ng structure na ganun ang itsura, hindi ka rebook na din sa PowerPoint, di ka? Yan ay representation lang, okay? So again, pag coordination number, siya yung bilang ng number na ng atom na nakapalibot sa isang given atom sa isang crystal structure. Okay? And ulitin natin for
simple cubic structure. So, ang pagbilang ng number ng atom sa isang crystal structure is again, um, yung number, ma'am, sorry na, nandito. Yung number ng, atoms per unit cell is equals doon sa number ng atoms na nasa corners divided by 8 plus number ng atoms na nasa faces divided by 2 plus number ng atoms na nasa body. Okay, may ibang type ng formula dyan, pero yun ang natatandaan nyo. Pag nasa corner, i-divide by 8 plus pag nasa face, i-divide by 2 plus pag nasa body, hindi natin kailangan i-divide. Kasi pag nasa body siya, isang buong sphere siya na nandoon mismo, no? Like for the instance, so, bawa ito nasa corner na to, di ba? Pagka nasa corner yung atoms, alam natin na mahahati na sa 8. Di ba? 1/8 lang ng atoms yung masasama dito. And 1/8 ko, ito 1/8, 1, 2, 3, 4, nasa likod nito, 5, 6, 7, 8. So, meron tayong 8. Malamang kasi 8 yung corners ng cube. Okay? So, for this case, meron tayong 8/8 plus, meron ba tayong atom sa faces? Wala, di ba? Kasi nandun nga lang siya sa corners for simple cubic structure. So, 0 to, divide 2, plus, wala naman din tayong atom sa body. Kasi simple cubic nga. So, 0. So, meaning this is only 1 plus 0 plus 0. Or simply, 1. So, ibig sabihin, meron 1 atom tayo per unit cell. So, again, ang binibilang lang natin dito ay yung mismong nandoon sa cube or nandoon sa unit cell. Kasi nga, unit cell siya, no? Hindi kasama yung part ng atoms or yung sphere na nandun na sa ibang unit cell. Okay? So, kumbaga, kung alin lang yung nasakop ng mismong, halimbawa, cubic yung ating unit cell. So, kung ano na yung nasakop ng mismong cube. Okay? Nagigets ba, guys? Gets na? Oh, yung iba, baka tuloy pa. Okay. So, nagets din yung iba. Ayan. Kaya natin to. Ito pala. Okay, so, yun, kaya siya 1 atom per unit cell. And then for atomic packing factor naman, again, dinidefine natin si atomic packing factor as yung volume ng sphere over yung volume ng cube or ng unit cell. And for this case, yung volume ng ating sphere, syempre, kailangan nating multiplyan kung ilan ba yung number ng atoms dito. No? Kaya, nandito siya ng atoms per unit cell. And again, ang volume ng sphere is equals to 4/3 pi r cube. And then for unit cell naman na to, since siya ay cubic, alam natin na for cube, ang volume ng formula sa pagkuha ng volume ay just a cube. Okay, and this expanded to this kasi nga, again, minumultiply natin yung volume ng sphere kung ilang sphere meron dun sa unit cell. And in this case, meron lang tayong 1, kaya siya naging 1. Tapos, 4/3 pi times 0.5a. So, naging 0.5a siya kasi for this case, dinefine natin yung edge length ng ating unit cell as a. And malamang yung, ibig sabihin yung length nito, ng mismong radius ng ating sphere is equals dun sa 1/2 a or 0.5a. Okay, kaya siya naging 0.5a. Okay, then a cube for the edge length. Kasi nga, volume ng cube. Okay? Kaya ka naging ganito ang formula niya for a. Okay? Ngayon, for FCC naman, yung atoms nga dito ay nandun sa faces at nandun sa corners ng cube. Okay, example nito, copper, aluminum, silver, and gold. And atoms dito, they touch each other along face diagonals. Okay? So, since ito ay meron sa atom sa faces, so ibig sabihin yung ating number of atoms per unit cell is equals to, again, number of atoms na nandun sa corners divided by 8 plus number of atoms na nandun sa faces divided by 2 plus number of atoms na nandun sa body. Okay, and in this case, ilan yung nasa corner natin? Di ba, 8 pa din? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, this will be 8/8
plus, nasa faces, o ilan ba ang faces ng cube? Meron tayo doon. Ito, yung nasa taas, nasa baba, nasa kabilang gilid, tsaka yung nasa likod. So, 8. O kaya ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gets ka, guys? Yung iba, hugas yan. Okay. Okay. So, yun. Nagagets na. So, ibig sabihin meron tayong 6 na atoms sa faces. Kasi nga, again, ilan ba yung faces ng cube, diba? Common sense naman na 6. So, meron tayong 6 divided by plus 0. Kasi wala naman tayong atoms dun sa gitna ng mismo cube. So, this will be equals to 1 plus 3 plus 0 or simply 4 atoms per unit cell. Okay. Ngayon, again, yung APF natin is equals dun sa volume ng sphere over volume ng cube. And again, formula for volume ng cube. And then for this case, kailangan again natin i-multiply yung number or yung volume ng sphere by yung number ng atoms sa kada unit cell. No, kasi ito nga yung volume ng sphere ay same dun sa volume ng atoms kasi yun nga yung volume ng atoms, no? Define lang natin siya as sphere. Okay, so bakit siya, ma'am, naging square root of 2a over 4? So, anong nangyari dito? So, parahin ko muna ulit ito, ha? Guys, intindihin nyo to kasi baka mamaya kasama to sa exam. Okay. So, bakit siya naging ganito yung kanyang radius? Diba? Kasi define to as radius. Kasi diba, ang volume ng sphere ay again 4 over 3 pi r cube. Bakit naging ganun yung radius? Bakit naging square root of 2 over 4? Okay. So for this case, diba, kung i-record natin to as right triangle, this one, kita natin ito, this one. Malamang yung edge length natin, i-divide ulit natin as A. And kung A to, malamang A din to. Kasi nga, we are talking about cube. Cubic siya. So, dapat equal yung kanyang edge. Okay? So, and if this is A, if we are going to use Pythagorean theorem, diba? We can say that A squared plus A squared is equals to 4R squared. O bakit ito naging 4R? Kasi diba ito radius to? Ito radius yan. 1 radius. Ito 2 radius. Tama. Ito from this pumunta dito. Kasi diameter yan. So, 2R, R, R. Kaya siya naging 4R. Tika. R, 2R, 3R, 4R. So, kaya sa 4R. Okay, and if you are going to solve this, if you're going to solve for A, so magiging ano to? 2A squared is equals to 16R squared, diba? So, if we are going to divide both sides by 2, magiging A squared is equals to 8R squared. Okay, if we are going to take the square root of both sides, magiging A is equals to, o ano mangyayari dito? Diba ito ay magiging 4 times 2. So, lalabas natin yung 4, magiging makukuha sa square root. So, magiging 2R square root of 2. Okay, kaya hence, yung A, we can define it as 2R square root of 2. Pero we are talking about R here. So, pwedeng ang gawin naman natin ay i-divide natin both sides by, burahin ko lang to. Kung R ang kukunin natin, i-divide natin both sides by 16, di ka? Para man dito ay R. So, magiging R squared is equals to 2 over 16 or simply 1 over 8. 1 over 8. Okay? A squared. O ngayon, if you are going to take the square root of this, both side, magiging R is equals to, o ano mayroon dito? Ano mangyayari dito? Diba? Ang mangyayari sa kanya is that, ang matitira dito ay, diba? Kung ilalabas natin to sa kabila, ang lalabas dito, talaga. So, matitira dito ay, Pag siya ang pamisan, ako lang mo.
Imagine mong pawisan na isa. Oh, A. Lalabas natin yung A. How about 1/8? Ano matitira dyan? Kansang ka na eh. Iba kasi to. Uy, sumagot kayo guys. Ano matitira dyan? Kasi ganit ng 1/8. Trato ano mo. Ano square root ng 1/8? O guys, mag-calculate na lang tayo guys. Pero nakakalad na dyan eh. Yes. Square root of 2/4 po. Okay, square root of 2/4. Nakalagay na din siya dito, di ba? Thank you. So, square root of 2/4. Kaya naging ano siya, oh, square root of 2a/4. Okay, nabago lang yung form, napupunta lang dito sa kabilang side yung 2. Okay, so nagets na kung saan nakuha yung R. So, may mga cases din na, guys, ang pinapa-define sa atin ay A in terms of R. So, kapag ganun, yung kanina yung gagawin natin, yung A will be equals to 2R square root of 2. Okay. Yeah. So, nagigets nyo? Yeah. Yun lang yung basically. And, nag-arrive tayo, by the way, sa point 74. Kasi if you are going to replace this by, again, ito, if we-define nyo to as, halimbawa, i-define nga natin to as R, or yung kanina natin as 2R square root of 2, ipapalitan natin tong A as 2R square root of 2. Kung ikakalkin nyo yan, magkakancel out dito yung R. Kasi diba, again, yung R natin kanina dito, define natin as A. Or simply, ito na, diretso na mismo. Ano, if you are going to calculate this, ano mangyayari ba dito? Di ba magka-cancel out dito yung A? And if i-calculate nyo yan, if i-calculate nyo to, ang magiging equal dito ay 0.74. I-try nyo i-calculate. Around 0.74 yan. Try nyo lang i-calculate. Thank you. Listen, try nyo i-calculate yung 4 times 4/3 pi times square root of 2/4 cube. That is equals to around 0.7. Ko lang calculate. Kahit naman po sila, practice dapat doon tayo transfer certain points na Hindi na ayos din. Pero kailangan ko ng kakulisin. transfer properties of further yes, I can fix it so for the so properties, this is a physical property office. This is the size on the Dapat kasi hindi talaga ang gagawin. Ang answer sa kanya is around 0.7405 kung calculate. And when I say sa lahat ng FCC na ang atomic packing factor ay 0.74. So, sana nagigets yun kung paano naging 0.74 ang atomic packing factor ng FCC. Okay, so, ganun din sa kanina, dun sa ating simple cubic. If kung babalikan yung formula natin kanina na nakalagay doon na 0.52 yung kanyang atomic packing factor, you'll eventually arrive na 0.52 siya by using this formula. Kasi, di ba, magka-cancel din itong A dito. Matitira ay ito. 4/3 pi times 0.5 cube. And around 0.52 ito. Wala na naman yun. So, next naman ay body-centered cubic. So, si body-centered cubic naman, again, ito ay merong atoms din dun sa corners ng cube. And meron namang
meron din dun sa body, dun sa gitna mismo, nung cube. Okay? So for this one, ang kanyang atomic packing factor actually is mas mababa in comparison kay face-centered cubic. Kasi kung mapapansin nyo naman, talaga namang mas hindi siya siksik in comparison kay face-centered. Kasi sa face-centered, dikit-dikit siya along the faces or dun sa diagonal ng faces. But this, for BCC, ang pagkakadikit-dikit ng atoms dito is along the cube diagonals within, of course, the unit cell. Okay? So, and if you're going to define this, we can, yan. Makikita natin na ang coordination number nito ay 8. Kasi again, ito ay binibilang natin ay yung number ng atoms na nakadikit sa kanya. Siyempre, pinakamadali yun if yung ang bibilangin natin na given atoms ay yung nandun sa gitna. Kasi malamang ang nakadikit sa kanya ay nasa taas yan, nasa baba. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? And then again, ang kanyang APF ay 0.68. So, paano naman nangyari? So, babalik lang tayo sa formula na ginamit natin kanina. Or simply, pwede din naman natin siyang bilangin na lang on our own. Kasi, di ba, we can see naman na meron tayong isang atom sa gitna. So, isa na yun plus 8 So, eventually, dalawa. No? And if formula ang gagamitin natin, so, syempre, number of atoms per unit cell is equals to number ng atoms na nandun sa corners over 8 plus number of atoms na nandun sa faces over 2 plus number of atoms na nandun sa body. And in this case, since meron tayong wala sa corners, so 8 over 8 again siya, wala naman tayo sa faces, so 0 over 2 plus yung nasa body natin ay 1. So, ibig sabihin, ito 1 plus 1 will be equals to 2. Kaya meron tayong 2 atoms per unit cell. Okay? So, ngayon, paano naman ang atomic packing factor niya? So, paano naman siya naging square root of 3a over 4 ang kanyang radius? Kasi diba, again, ito lang naman ay radius yan, di ka? Kasi ang formula nga natin for sphere ay 4 over 3 pi r cube. Okay, so paano naman naging ganun ba? Kasi, if you're going to go back here sa ating ito, makikita natin na, diba, this one, pwede natin siyang i-connect papunta dito. Kasi yan nga yung magkakadikit, di ba? Sabi natin, ito yung magkakadikit along the cube diagonal mismo. Sila yung kung saan magkakadikit yung atoms. And ito, pwede natin siya i-define actually as right triangle pa din. Na ganito nga yung kakalabasan ng itsura niya. This one. Ito, atoms to, ito yung atoms na to, atom na to. Yan. Tapos ito. Tapos ito nasa gitna, malamang itong may 2R. No? Tapos ito, ay ito. So, we can basically define this triangle as this one. No? And we can see naman na yung magiging kanyang hypotenuse will be 4R pa din. Pero ito, hindi lang siya simply basta A plus A. Pero itong A na to, we can see here na ano mangyayari dito, di ba? We can basically define it as another right triangle, this one. Kita nyo? And this one is A din yan. So, by using this formula sa Pythagorean theorem, so diba, we can get this, yung length nitong linya na to, or nung diagonal na to. Gets, diba? Kasi Pythagorean theorem, so magiging A squared plus A squared is equals to this line. O, pwede natin i-define as X. X squared. Parang na X squared yan. So, ibig sabihin, yung ating squared nitong ating linya na to is just equals to 2a squared. Okay, it's equals to x squared. And if you're going to get x, yung mismong length ng side na to or ng hypotenuse na to, we can say that x is equals to the square root of 2a squared or simply a square root of 2. So, ibig sabihin, alam natin na itong linya na to is equals to, so instead na ito ay a, simply a, this should be a square root of 2. Okay? So, kung titingnan natin yan dito, nandito yan. Yan. Nasaan na yun? Ito.
Medyo magulo dito. Pero ito yon. Ito yung face diagonal na kinakopit natin kanina. This one. And dito, nakita natin na siya ay d squared, define siya as 2a squared. Eh, di ba? If we're going to get d, ibig sabihin, d will just be equals to what? Di ba a square root of 2? Diga. Same siya. And if you're going to plug in this one dun sa ating formula for this one, dun sa ating for in terms of a, diga, ito yung 4r squared is equals to a square root of 2 squared plus a squared. Magiging 16r squared is equals to 2a squared plus a squared, diga. So, magiging 16r squared is equals to 3a squared. So, if we are going to define r or a, maalin-alin kung anong gusto natin gamitin. But in this case, define na lang natin as a, si r. Or we're going to define radius in terms of edge length. No. Kailangan natin makuha si r. So, 16r squared is equals to 3a squared. So, divide natin both sides by 16. So, magiging r squared is equals to 3 over 16 a squared. So, taking square root of both sides, magiging r is equals to square root of 3 over 16. So you're sure to that was so the Ano sagot din? Very good. that's the Tanong kalki ko. so these are some of the let's believe it. Anong answer dito? In fraction. So this is the first stuff of this actually Diba? Square root of 3 over 4. The square root of 3 over 4. Lalabas pa. A. So, nakalagay na siya dito. Yun. The square root of 3 over 4a. Okay, so parang nagigets na kung bakit nangyari yun. So, nagigets niyo ba tayo? So, nagigets niyo. Kakry na ako dito. Just. Wait lang. Tapusin lang natin hanggang HCP. Kasi paubos na pa yung mga no, pero when magkakaroon ng time, i-record ko din tong lecture na to. So, try nyo din punch out and effect. Magkakaroon kayo ng time. Okay. And yun nga, again, magka-cancel out to. Tapos eventually, magka-cancel tong A. Matitira ay yan, 2 times 4 over 3 pi, tapos square root of 3 over 4 cube. If you're going to calculate, that would be equals to 0.68. Yung pangit pa more. Yan. So, sa naman, again, ito ay, yun, hindi ko pa nalagyan kanina na nasa may gitna. Nakalimutan ko lagyan. Ito. This one. Dun sa example ko kanina. Yun. This one ay another common type ng metallic crystal structure. And again, hindi siya cubic kasi nga, kasi hexagonal nga siya. No? And coordination number niya is 12. Kasi if you're going to simply count the number of atoms na nakapaligid sa isang atom. So, halimbawa ito. Kasi ko kayong protector. This one. Diba? So, ayun sa shell. Or this one. Ikaw ang ako ng last. Diba? Kung bibili natin, i-extend natin ito, this one. Meron din siyang tatlo sa taas. Diba? Kasi sabi natin, yung crystal structure repeating siya. And if you're going to calculate kung ilan yung number of atoms na nakapaligid sa atoms na to, diba? Ito, this one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kaya siya ang coordination number niya ay 12. And ideally, ang ratio nung i-add A natin or nung ating height at saka nung width between this hexagonal row stack should be 1.63. Yan naman na ideal lang. Pero
Di lagi siya nangyayari in most cases, no? Pero ideally lang siya, no? And yun, meron nga siyang 6 atoms per unit cell. So, unlike cubic structure, iba yung calculations natin, no? Hindi katulad nung dinidivide natin yung nasa corner atoms by 8, tapos yung nasa base atoms by 2, tapos aada natin nasa body atoms by 3. Kasi dito ay ah again, hindi naman siya cubic. So, iba yung pag-calculate sa kanya. So, instead na yung corner atoms ay i-divide natin by 8, for this case, yung corner atoms ay dinidivide natin by 6. No, i-try nyo. Kasi diba, doon sa corner atoms, meron tayo in total of 12. Kung bibilangin natin, erase natin muna lahat ng 12. Diba? Sa corner atoms, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, meron tayong 12 divided by 6 kasi hindi nga siya 8 kasi ang corner nga nitong hexagonal ay 6, no? Plus, yung sa face naman, same pa rin, divide 2. And ang face natin dyan ay ito. Ito nasa taas at nasa baba. So, plus 2 over 2. Plus, yung nasa body natin dito ay yung tatlo. So, pag nasa body, di ba sabi natin, siya ay 3 lang. So, plus 3 equals to 6 or simply, sulat ko na lang. Pagka sa hexagonal, number of atoms per unit cell is equals to number of atoms na nandun sa faces divided by 6 plus number of atoms na nandun sa ano kang baliktad corners, aray face. Sorry. Nasa corners divided by 6, nasa face divided by 2 pa rin, and then nasa body. So, for corners, again, ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Plus, nasa faces ito 1, 2. Plus, nandun sa body, 1, 2, 3. So, this one is 2 plus 1 plus 3 equals to 6. Okay, gets ba? Sana gets ng iba. Okay. And ang atomic factor niya is same lang dun sa ating face-centered na 0.7, almost 0.7, approximately 0.7%. Hindi ko na siya papakita kasi medyo complicated yung atomic factor niya. And then examples ito ay cadmium, magnesium, titanium, and zinc. Okay? So, in summary, for metallic crystal structure, ang coordination number natin for FCC ay 12, the number of atoms in a unit cell ay 4, then atomic packing factor ay 0.74. So same siya with HCP except in terms of number of atoms in a cell. Kasi for HCP, meron tayong 6 atoms in a unit cell. And then ang PCCP, pinakamababa sa tatlo, 0.68 siya per APF, and then 2 siya in a cell, and coordination number ay 8. And we can see here, di ba? We can see na nakabase din actually sa atomic packing factor doon sa number of atoms in a cell. Kasi kita nyo, so sa pagtaas niya nitong number of atoms in a cell and coordination number, sa pagtaas din no atomic packing factor. So same din dito. Bumaba siya, mas mababa to dito, di ba? Malamang ang atomic packing factor niya na mas mababa din. And coordination number, mababa din. So malamang, mababa talaga yung atomic packing factor niya. And with HCP naman, so ibang case naman si HCP kasi we can see na siya ay hexagonal yung kanyang hexagonal space naman siya, kaya ibang yung case. Pero still almost similar yung kanyang atomic packing factor. And mataas din yung coordination number niya. And we can see here na mas mataas yung number of atoms niya in zero. Okay? So before we end, let's try solving this example. Okay? So sa example na to, if the atomic field for lead is equals to 0.175 nanometers, find the volume of the unit cell. Okay? Since kung babalik tayo dun sa ating unahan actually, meron ditong table, we can see here na yung lead natin is or has FCC crystal structure. Ibig sabihin, kung siya ay FCC, lead is FCC. Ibig sabihin, yung kanya edge length, ay we can define as yung kinopit natin kanina, yung 2R square root of 2.
Diba? And we can simply plug in this radius dun sa radius na to. So, to 1.175 square root of t is equals to, so this equals to saan? Try. Lakad na court nun eh. Okay ka naman yun. Heat exchanger lang namin. Heat exchanger, wala na rin tayo. Yes, Julie. Ang alam ko may table pa Seven. tayo sa separator. 7 square root of 2 over 20 po. Okay, or 7 square root, 7 square root of 2 Yes po. over 20. Over 20. Para mas exact, no? And pero ang tinatanong sa atin actually ay volume ng unit cell. And we know na if you are talking about volume ng unit cell, ano ba ang formula for volume ng unit cell? Di ba ito ay volume ng cube. So, ibig sabihin, this should be A equals to A cube. So, simply, ito, i-cube natin siya. Or 7 square root of 2 over 20 cube. So, anong, this should be equals to what? Ito ay nanometer ha, don't forget the unit. Ang wala tayo ay yung may temperature gauge mismo. Kaya pala, which is kaya nga Yes, lecture cube. 49 over 200. Ang gulo, pwede pag-bayad ng Ay, cube pala 49. po. Wait lang po. Cube. Nakadecimals na siya. Ano po, 0.121. 121. Okay. 1213 cubic nanometer. So, this is the answer, no? So, yun yung ganun lang kadali. Kasi ang hinahanap naman dito ay volume ng unit cell. And again, pag sinabi natin unit cell, ito yung volume ng cube. Kasi, in this case, ito ay metallic. So, naglalaro lang siya sa either FCC, BCC, or HCP. And common natin, ang nakalagay naman doon sa table, ang lead ay merong FCC crystal structure. Kaya, for this one, malamang ang volume ng unit cell niya ay volume ng cube. And we know naman na for cube, ang formula niya for volume or to get its volume is just edge length cube. Okay? Gets ba, guys? Yung iba, gets. Madali lang naman talaga siya. Ang baka makamplikatuhan lang kayo pagka nagde-derive ng formula. Kasi may mga ganun klase. And actually, ganun ang tanong sa math side. Sa part na to ng math side. Yung pagde-derive ng mismong formula for specific structure. Bawa. BCC. Ganun. Okay. So before we end this lecture, actually mahaba pa to talaga. Kasi so before we end